Okay, Genesis to Revelation. Tapos kung nandyan yung quote, mamaya paawit natin sa kanila. Okay, ready? Para magising naman kayo, kasi kanina pa kayo parang inaantok parang pumunta kayo sa church para na ma-comfort, para matulog, ano? Pumunta kayo sa church to worship God. Alright, start from Genesis, go! New Testament, begin. Lakas louder. Okay, sa next week, individual. Okay? Okay, tawagin naman natin yung mga lalaki. Sige nga, kung mahina yung babae, tingnan natin yung mga lalaki kung gaano kahina. Ready? From the Old Testament, begin. Genesis and Exodus, the first books to see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation 2, Ezekiel, and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Isaiah, go! Matthew, Mark, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Nagkape itong mga lalaki. Ang mga babae, mga hindi nagkape ito. Okay? So next week ay individual or by disciple tayo. Okay? So, hindi kasi, by disciple muna sa next week, wala. Tapos, by individual, okay? So, i-memorize nyo na. Alright, so, time check is, I have just 30 minutes. We are talking about, dun sa ating, kasama sa ating church bylaw ay yung church covenant. Okay? That is, yung pinag-usapan natin last week, the Church Covenant. The Church Covenant is a document that states the understanding of the members as to the nature and mission of the church. So, in the Church Covenant, specifies yung obligations under which
the church members are placing themselves. Ibig sabihin, yung church covenant na yan, originally, yung unang church covenant, according sa sa fundamental, wala yung mga refer na biblical verses. So nag-evolve, natuto yung mga tao, nilagyan according doon sa naka-state doon. Okay? And yung mga naka-state na mga doon is yun ay dapat maunawaan ng mga member. Kasi hindi tayo nabubuhay na Kristiyano lang na wala tayong sinusunod. Bagamat yung Bible, yung ating authority, pero meron tayong mga bagay na sinusunod na kung saan magko-confirm sa pagsunod natin sa Panginoon, sa paglakad natin na may kabanalan sa Diyos. Okay? At ulitin ko, hindi lahat ng fundamental churches nagtuturo ng bylaws. Dapat yearly yun. Yearly ang pagtuturo nito. Okay? Or pagka may mga bago, itinuturo sa kanila. Kasi hindi nila alam yung mga do's and don'ts. So without church covenant, walang church na nag-exist. Kasi, tamo, God is a God of God of order. He's a decent God. Kung wala tayong susundin, chaos ang church. Okay? Chaos ang church. Kung walang leader, walang sinusunod, basta pupunta kayo sa church, huwag kayong magsuot ng kung ano-ano, basta suotin nyo, mag-short kayo, walang standard. Diba? Yung mga ladies nabubuhay nagsusuot ng jeans, hindi nagsusuot ng diba? Yung iba nga, actually sa Katoliko, may mga pumupunta doon, nag-spaghetti patas pababa pa nga eh. Diba? Hindi, totoo yun, diba? Hindi nawawala yung sacredcy ng church. So kaya meron tayong church covenant. Nakasaad doon lahat ng mga bagay na dapat sundin ng church bylaws. Ang kasama sa church bylaws, nakasaad doon yung church covenant. Okay? So, ulitin ko, kung walang church covenant, no church exists. Next to the Bible itself, yung church covenant. The covenant is the most important document that a church possesses. I do believe na ipaliwanag ko na ito, but sa mga wala, ulitin ko, yung aside from the Bible itself, that is, the Bible is the main authority, yung next to that is church covenant, na document ng church. Kaya pagka ang church ay magsisimula ang gawain from outreach to mission to church, lagi yun may oath. Laging may pinibigay ang tawag dito, ang church o mother church doon sa mga magsisimula. Yung iba, ginagawa na lang, very simple yung oath taking. Would you follow? Ayun ganun. The church covenant, the doctrine, the church bylaws, guided by, guided by the doctrine of the Bible. Kaya, minsan, di ba, yes, we do. Okay? Even the members. Pero hindi naman nabasa. Kaya nga. Kaya nga ituturo yun. Dapat bago ituturo talaga yun. Even the members, dapat alam mo. Kasi akala mo, di ba, sa pantungkol sa music. Sa music, di ba? Yung iba, akala lahat ng music ng Christian music, basta Christian siya, pwedeng awitin. Di ba? Hindi. Sacred, may yun. Hindi lahat ng music, halimbawa, si Don Moen, si Gary Valenciano, shouts for joy. Ganun ba yun? Magaganon din ako sa Kasi sa leader, ganun din. Di ba?
Don Moen. Oh, sino pa ba si Darling Sheik? Si Hillsong. Na-dominate nila yung buong Australia, na-dominate ni Darling Sheik. Oh, di ba? Nabubuhay na lang sila sa praise and worship. Iiyak-iyak sila. Tapos pag may bagyo, iyak din sila. Pag binagyo ang buhay nila, di ba? Iyak din sila. Pag nag-praise and worship sila, iyak sila. Oh, parang namang na-disco. Pero ulitin ko ito, kaya napakahalaga. Pero hindi din lahat, ulitin ko, hindi lahat ng Baptist ay himnal lang. Meron kasing talagang nag-revive. Katulad niya na nasabi ko na sa inyo, one time in Cavite, umattend kami, para kami tuloy, para kami nasa disco. Oh, ang song leader, nakamaong, naka-t-shirt, tapos may LGBT pa. Ang takin mo, tomboy yung nandun sa harap. Tomboy. Sabi ko, last na to. Hindi na lang kami makaalis nahiya na lang kami Pero talagang, alam nyo ba, very powerful ang music. Kahit na yan ay tawag yan, kahit na yan ay worldly song, kapag yan ay napakinggan mo, yung katawan mo yung magdidictate. Didictate niya yung katawan mo Yung katawan mo, minsan akala mo, nasasakay ka sa jeep, nakaganyan ka, tapos ang tugtog ay, yung mga Hotel California. Ang start pa naman doon, talagang gumaganyan yung paa mo Kahit mga Kristiyano. Actually, kahit mga pastor nga, pag gumagamit pa ng nakalimbawa ng pag-awit dito Diba? Correct? Kaya, napakahalaga mga kapatid ko, yung meron tayong itemized na do's and don'ts. I will use do's and don'ts kasi yun ng Church Covenant, na hindi pwedeng gawin. Limited tayo when it comes to worldly views. Hindi tayo, ibig sabihin, hindi dapat natin ginagawa yung kanilang ginagawa. Okay? So, the covenant is what makes a body of believers into a church. The covenant is where the church members specify the solemn obligations that they purpose to fulfill toward the Lord. Diba, nakasaad doon. Yung una sa church covenant natin? To walk? To walk together in Christian love. Brotherly love, okay lang din yun. Kasi Christian love. Okay, brotherly love. Okay? So, yun. And then, yun nga, yung church covenant, yun ay makikita mo yung solemn obligations mo doon ng bawat isa. Okay? So, another thing, a covenant is a solemn promise. Diba ba? Doon ka, kaya minsan pag titignan mo, kaya alam nyo, sa church, sa pag pinag-uusapan ng Baptist, maraming karamihan. Ayaw umattend kasi ang daming bawal. Wala man tayong pinagbabawal Marami ang tinatawag na hindi pwedeng gawin na nakasulat sa Bible. Hindi ka naman nabubuhay hindi ka mabubuhay sa makamundong bagay. Sabihin, yung paglilinis ng Panginoon habang nabubuhay ka pa, ongoing, progressing yun. Yung tinatawag yung sanctification, hindi kasi yung another type of yung unang sanctification, you are delivered from sin. Okay, another sanctification is that you are on the progress of cleansing or sanctification. Sabihin, araw-araw ng buhay mo, you are not perfect. Kailan ka magiging perfect? Pag wala ka na dito sa mundo. Don't you think you are perfect right now?
Isang pastor na matanda na ayaw niya ng ang desire niya ay magpahinga sa kasalanan. Yun ay sa langit. Ata naman hindi ka nagkakasala ngayon. Kaya nga sinulat yung Bible. If we confess our sins, that is not for the unbeliever, that is for a believer. Kasi ginagamit pa natin yun sa soul winning. Okay? That specifies only for the believer. Because that is your direct access to God. Okay? Kaya nga, si King David mismo nagsabi din, bago siya matulog, ina-examine niya yung kanyang puso bago siya umiga sa kanyang bed. Why? Hindi sa araw-araw ba tama isip mo? Araw-araw ba hindi ka maiinis? Araw-araw ba hindi ka nakakapagsalita ng foul words? That's why when you commit such sin, you should to immediately ask God for forgiveness and repent. Amen? So it's more than a contract lang, yung church covenant, which becomes void when one party violates its items. Pag natapos natin to, puproceed tayo sa ibang Okay? A covenant remains in force even if one party fails to maintain it. The covenant represents the sworn word of a church members. Kaya pag may didisiplinahin tayo, kailangan, bago madisiplina, dapat talaga alamin niya yung church covenant. Okay? The believer who enters the covenant becomes morally bound to abide by its stipulations. Okay? Amen? Amen. So, ito, kahit nga kayo, minsan ayaw nyo. Kasi di ba, madidisiplina talaga kayo. Madidisiplina kayo kapag kayo ay nag-violate doon sa 24 items na yun. Nanigrilyo kayo. Okay? Nakipagrelasyon kayo sa hindi mananampalataya. You violate that and you are ground to discipline. Di ba? Mawawala yung joy mo na maglilingkod sa Diyos. Bakit? Because of what you have done. Meron kang undisciplined life. Bakit kailangan natin ng disciplined life? Discipline sa pagtulog, discipline sa pagkain. Lahat ng sino ba nagva-violate sa ginawa ng Diyos? Tayo. Violate natin yung katawan natin. Ginawa ng Panginoon itong perfect, walang sakit. Pero ikaw ang gumagawa ng sakit mo. Ginawa ba ng Diyos ang sakit mo? Hindi. Ikaw mismo yung gumawa sa sakit mo. Nagpupuyat ka. Kumakain ka ng all-time junk foods in the morning, in the breakfast, lunch, dinner, lahat ay junk foods. Sino na-violates? Ikaw. Correct? Yung time mo. Wala kang disiplina sa oras. Pagising mo ng umaga, Facebook, laro, tapos pag mag-aral ka, konti na lang yung oras ko sa pag-aaral eh. Bakit nung ginawa mo at the end of the day? Bakit least priority mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Kaya minsan, hindi ka nagiging, pag hindi natin alam, na miss natin yung important information from the Lord na dapat na benefits natin yun. Tama, what happened when you are pressure? Pag pressure ka na, wala ka ng oras pe-pressure ka na. O kung ano-ano lang isusulat mo kasi you are not disciplined. Okay, ilang oras ako matutulog? O, halimbawa, kami mga may edad na,
Ang maximum lang dapat ng tulog, ang maximum ng tulog namin 6 hours na lang. Maximum 'yon. Okay? O natulog kami 6 hours. Ilang oras kami magpe-pray, magbabasa ng Bible. Ilang oras kami magtatrabaho, ilang oras akong mag-aaral. O kung kayo estudyante, discipline yourself. Hindi ka gagawa ng mga bagay na dapat naka-itemize, di ba? Binigyan nga tayo ng Panginoon ng kamay para isulat yung things to do. Amen? So don't violate yung covenant. Okay, kasi you are bound to it, to abide. Sundin mo yan. Okay? The church covenant does not take the place of the Bible, of course. Ultimately, each church must be governed under Christ by Scripture alone. Ang purpose of the covenant is to specify the congregation's understanding as the biblical understanding of the church being nature and obligations. Okay? I do believe magpuproceed tayo sa church covenant kasi itong susunod ay napaliwanag ko ay patungkol to sa church membership. Well, sabihin ko na siguro hanggang dito lang. Tapos proceed tayo sa okay. Preparation for membership in every church ought to include a detailed explanation of the church covenant because of spiritual decay of contemporary Christianity. O itinatawag na CCM pa din. Okay? Such delineations of membership are rarely offered. In fact, many church members are only marginally aware that a covenant exists. Hindi naman lahat nakakaalam sa church covenant. Binabasa lang natin pero hindi pinapaliwanag sa atin. Right? So, I'm not saying na ako yung kung nung pinagsimulan ko malaki ang church, I never heard yung church bylaws sa kanila. Malaking church yun. Okay? Yung tao, madami, separate yung mga Bible, yung mga yung adult separate sa Sunday school, yung junior separate. Diba? Yung kids separate. Kaya pag bago mag-start ang worship service, mag-aano lahat yun. Magpe-perform yung bata. Pero hindi ko narinig yung church covenant, church bylaws, statement of faith. To be honest. At hindi ko naman sila ibig sabihin, it's depend on their sa church government yun. Okay? So, rarely can a church member explain the meaning of the covenant. So, meron. So, tanongin ko kayo ngayon. Meron ba sa inyo anong ibig sabihin ng church covenant? Kaya nyo bang i-explain? Ano ibig sabihin ng church covenant? Does anyone? Can you explain to me a brief? Church covenant. Church covenant. Anong yung meaning ibig sabihin ng church covenant? Covenant. It is the declaration of promises that we make for one another toward God. I mean, like, before God. Ibig sabihin, parang sa mata ng Diyos, parang yun po yung mga promises na gagawin natin na to walk for each other po yun. And for ourselves, that we will walk together in vision, love, and mga ganun. Okay. Additional na po. Di ba, kaya lang yun. Yung church covenant, from the Bible, we have read many covenants that God's given to man. No? So, kumbaga, then, yung pakikipag-arrangement ng Panginoon. So, yun yung covenant natin. So, ngayon, as a church covenant, yun yung parang
tinitingnan natin na sinasabi natin na ito yung susundin namin as a church na guide natin yon. Susundin namin na biblical na galing mismo sa command ng Panginoon, na nakita natin na iyon yung itinuro ng Panginoon hanggang sa mga apostol. So, yun po. Paano kung sasabihin wala namang di nag-stage sa New Testament yung Church Covenant? Di ba sabi mo, from tinuro sa hindi naman tinuro sa kanila yung Church Covenant eh. Hindi po. Hindi sa kanila tinuro yung Church Covenant. Ibig sabihin, pakikipagtipan po, di ba, nung sa Bible, hindi po yung Church Covenant yung tinuro sa kanila. Ibig sabihin, yung church natin, ito yung church, nag-build tayo nung covenant na ito yung susundin natin. Kagaya nung, kumbaga, ano ba yung ginawa ng Panginoon mula sa Old Testament. Sabi niya, kunwari, kay Abraham, ganito gagawin mo, kaya nandun yung tuli, mga ganun po. Pero hindi na tayo covered po doon. Pero yun yung sinabi. Pero hanggang sa nakita natin na ano yung mga tinuro naman po sa pagdating ng tinuro ng Panginoong Kristo na ihinayag sa mga apostol na iniikot nila. Ngayon, kagaya nga nung, kung hindi, yung ginawa po kasi natin sa Church Covenant natin, yun yung parang, sabi nga po natin, chaos pagka wala tayong susundin. Ngayon, as a church covenant, alam natin na ito dapat ipinamumuhay natin. Actually, kung tutusin, di ba, sa Old Testament, yung 10th Commandment, it's like command ng Panginoon na dapat yun din yung gawin. Parang naka-itemize lang para mas madali sa atin na maintindihan at maunawaan at alam natin kung ano yung grounds natin na, ito pala yung kahaba nitong pinaliwanag ni Paul, mga ganon. Pinaliwanag nila ng mga apostol, dito pala natin i-apply po yun. So, ganon po siya, Pastor. Okay. Tandaan nyo, ang Church Covenant is a practical applications to what the apostles found it. Okay? This is the practical applications that we should to apply from New Testament believers. Okay? So, this is a grave matter. Kasi rarely ang mga church members na ina-explain na meaning ng Church Covenant. Kaya ito ay grave matter for when the covenant is lost o wala, the church is a church in form only, but not in reality. Halimbawa, yung members tumatanggap tayo ng membership without covenant or without covenant are not properly members. Kaya nga pinapa-fill up natin sila dun eh. So practicein natin yung pag may magpapa-member, we should to teach them about the church covenant. Why? Diba? Kasi they are not be properly a member of the church. At the same time, a church without church covenant, that church is not properly church. Kasi wala silang church covenant. Kaya sabi ko nga, hindi lahat, yung mga kinakausap ko, kung naghahanap din lang kayo ng church, this is advice lang kako. Maghanap kayo ng church na merong sinusunod na church covenant o natipan. Tipan na kung saan, kasi doon mo makikita din yung discipline eh. Nagdidisiplina. Aanhin mo yung mga churches na kilala, walang discipline. Walang nagdidisiplina. Okay lang, hindi alam ng pastor na yung mga member na umaten nagbibigay pero malaking kasalanan. Hindi nagpapadisiplina, hindi din alam ng senior pastor
At hindi lahat ng mga leader alam ang church covenant. Okay? So, this is not to say that every church has always had a formal written document that expresses its covenant. Probably New Testament church had such a text in every case. However, a true church exists by virtue of two details. First, the members' purpose to be a church. Second, they agree in what that entails. Okay, yung mga nakasulat doon. If that is how a covenant is defined, then the New Testament churches did indeed ground themselves in a covenant. Kaya ulitin ko po, siguro tuturo ko na yung sa inyo, yung church covenant. Ginamit ko lang itong lesson as a introduction para maipaliwanag ano ba yung benefits ng church covenant sa atin. Kasi minsan pinapaliwanag, hindi natin alam ano yung benefits ng church covenant. Pwede ituro direct, but we don't know the benefits of church covenant. Okay? So, any question? Siguro dyan 9:33 na. Brother Benji Kabatik, meron ka bang tanong sa Kuwait? Ayan, so 9:33. Meron po ba kayong tanong? Any questions, additionals, or comment before we take our break time? Siguro suggestion. Kung merong bago mag-fill up ng membership, kailangan bago mag-fill up ng membership ang bawat bagong baptize or new from kailangan explain yung church covenant bago mag-fill up ng membership form. Actually, dapat. Yung mauna dapat talaga ang church covenant. Kasi kung agree siya doon, mag-fill up siya ng membership. Kung hindi, Okay. siya papa-member. At saka ang may doon, dapat yung mga nagdi-disciple, alam nila yung church covenant. Kasi sila magpapaliwanag sa disciple nila. Okay? So from now on, as an organized church, gawin natin in proper yung ating yung church. Kasi nga, mahirap naman tumanggap-tanggap tayo dito, hindi naman nila alam ang church covenant. Ano ba ang good benefits ng church covenant? To make the church disciplined. To make the church intact in the standard. Okay? Halimbawa, paano pastor, halimbawa, binasa niya, naiintindihan naman niya yung church covenant. At the end of the day, ayaw niya na magpadisiplina. Anong gagawin natin doon sa ayaw magpadisiplina? Expelled. Actually, tama po yun. Kasi Kasi pag tatanggapin natin siya, ayaw naman niya magpadisiplina. Di ba? Okay. Manatili siyang tawag dito, magiging rebellious. Actually, rebellious talaga yung ginawa niya. Ayaw niya magpadisiplina. Oo nga po. Okay? Yeah. Pastor, tama po yun. Kasi ang hirap, di niya alam na didisiplina siya. Hindi niya alam, anong grounds ko? Kasi hindi na ituro sa kanya yung church covenant eh. So, at least, ayun nga, tama po yung niyo, Pastor, na implement natin mabuti yung Yan ang yung reason na pinapray ko talaga na may turo ko sa inyo. Kasi nga, at the end of the day, alam nyo yung pattern natin, alam yung ginagawa natin. Alam nila na nagtuturo tayo. Alam nyo, hindi ako nagmamadaling dumami tayo. Sinabi ko na yun sa ito yung magpapabautismo. Ito pamilya na to. Pero sinasabi ko sa kanila, nag-aano na ako sa kanila. Hindi ako after quantity.
doon ako sa quality. At the end of the day, aalis ko nga, alam ba, hindi ako mananatili dito, hindi kayo mananatili dito, mananatili yung church pag dire-diretso yung pagtuturo. Meron tayong sinusunod. Okay? So anything else, siguro itatackle natin yan sa next Sunday if God's been willing. Okay? May tanong ba ang Kuwait? Brother Benji Kabatik, Sister Arlene Joy. Akala namin nanganak na Sister Arlene Joy. Mag-congratulate na sana kami. Okay, so yun lang. At may tanong po ba kayo? Any clarification? Go ahead. Sir, tanong ko kasi nabanggit niyo po kanina. So, nabanggit niyo po kanina that the Church Covenant is our second authority, parang ano. And isn't not along with the Church Covenant is the Statement of Faith kasi ang pinakaunang document ng church other than the scriptures as per church history is yung creeds or yung we believe, yung mga ganun. Yung sa Statement of Faith po. Kasi kasama din. Kasama yun. Actually, itong Church Covenant, parang summary nung Statement of Parang Faith. practical application. Summary yun ng Statement of Faith. Kasi po, in church history din naman, in terms of Protestant, in Reformed pala, ang ginawa po nila is yung Statement of Faith, nakahalo na, yung Church Bylaws, Statement of Faith, tapos nagkahalo na yung isang mahabang document. Hindi kasi yung Statement of Faith, yan yung Church Covenant, parang sinamarize yun into one, parang kinonsay siya. Pero ituturo ko pa din yun. Statement. Kasi baka mamaya, ano yung statement, ano ba, nananampalataya ka ba na isa lang yung Diyos, walang Trinity? It's a statement of faith, ituturo yun. Okay? Separate yun. Pero iunahin ko lang to. Okay? Kasi kasama sa church bylaws, yung Church Covenant, statement of faith, Ano na yung statement of faith sa church? Ano natin sa Bible? nandun yun. Diba? Nandun yun. Statement of faith. Statement. Hindi ko magiging member pag hindi siya maniniwala sa ganun. Hindi na, kailangan niya maunawaan. Kasi baka mamaya, against siya dun. Yung tinuturuan natin, ay yung binabaptize, di ba? Yung pag shinare natin yung baptism, pag sila nagpapaptize, automatic magiging member sila. So, kung hindi pa naturuan yun, so, paano natin sila i-accept na member kung kailangan pa pala natin? Actually, ganito. Sa church administration ng pag-aaral namin, yung iba kasi mga mga church mga philosophy ng pastor's philosophy, merong pagkatapos ng bautismo, meron silang pag-aaral 6 months yun para maging member. Hindi pa siya talaga. Hindi siya actually talaga dapat na member agad. Hindi pa natin gagayahin yung Iglesia ni Cristo na 6 months muna na Hindi, actually, hindi sa Iglesia ni Cristo galing yun. Pero kasi sa Iglesia, di ba yung 6 months muna bago magpapaptize? Oo. Yung una kanila, covenant muna, bago Hindi sa atin yun. Hindi, ang sinusunod natin kasi Bible eh. Yung sa Acts chapter 2. baptism muna. Pag tinanggap nila yung word, which is the gospel, baptism, turo. Kaya nga sabi ni, di ba, teaching them to observe all things. Kasama itong ituturo natin. So, ang magiging member pa sila after Officially Pag member. yung officially member sila, kasi ito pa-practicing kasi natin dito. Halimbawa, yung mga bagong bautismo, kaya nga gusto kong i-trace ngayon, maraming trabaho yan eh. Kung sino yung mga bagong bautismo, tapos tuturuan, kasi ang gagawin ko, iaano ko sila dito, pipresent ko sila dito. Kasi pag pumirma sila doon, kasi kung naunawaan, di ba, pag nabautismo na sila, kasi ang ulitin ko, ang magiging katuwang ko sa pagtuturo yan, yung mga nagdi-disciple. Yung bibigyan ko ng magdi-disciple. Tuturo niya yon. So ngayon, pag pastor, okay na po siya, na inaunawaan po niya. Tapos papirmahin natin siya ng membership, tapos patatayuin ko dito. Kasi kayo mga leader, kasi ba, ikaw, mga leader, ipipresent ko muna sa inyo before the congregation. Yun ang papractice natin.
kaya nga in-start ko yung pagtuturo. Kasi gusto kong ma-practice natin yung ganung sistema. Para hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo basta lang. Diba? Sabihin ko sa inyo, hindi ako nagmamadali dumami tayo. Hindi ako nagmamadali. Dadami rin yan pag Okay, so ang gagawin natin, ipipresent natin with short testimony nila. Okay? With short testimony nila. Pero ang katuwang ko dyan, yung mga magdi-disciple. Halimbawa, may bagong bautismo, i-assign ko. Ikaw magturo sa kanya, ipaliwanag mo yung assurance mo na. Siyempre, from assurance. Siyempre, baka mamaya nagpabautismo. Kasi itong mga babautismuhan natin, I don't know kung this month, sila ay hindi nila alam, nagpabautismo sila, hindi nila alam yung anong ibig sabihin ng bautismo. Yun naman ang problema sa mass evangelism. Yung bang nag-outing lang, alam mo yun sa camp, yung outing lang pala outing. Sa camp lagi. Sa outing lang, tapos nakapila. O sinong gusto magpabautismo? Syempre, lang yun outing lang, swimming, tapos ako po pastor. Hindi naman ako nag-against dun sa, hindi ko pwedeng husgahan. Baka kasi ginonvict siya, o kaya baka, tawag dito, nadala lang ba? Ibang kasamahan. Nagpabautismo na magpabautismo na rin ako. Hindi pinaliwanag sa kanya. Kaya nga, maging sa pag-aaral sa kolehiyo, yung iba sa amin, sa probinsya, yung iba nag-aaral sa St. Luke, dahil nag-St. Luke na rin, kahit hindi kaya ng mga magulang. Gaya-gaya system. Gaya-gaya ba? Yung kapatid ko, si DJ, yung mga barkada niya, nag-HRM din siya. Hindi naman niya pala gusto yung mag-HRM. Nag-HRM din siya. Kasi yung mga katropa niya nandun. Na-attract lang. Di ba? So anyway, okay yun, Preacher Andre. Ang gagawin natin, from now on, pag may bagong bautismo, hindi natin sila agad. Ang kukunin lang natin sa kanila, baptism, information. Pero yung membership, pagkatapos yun na, maunawaan niya lahat. Kasi hindi natin siya pipilitin. Pero as the Bible says, automatic siya dapat na member added into this church. Pero ang gagawin natin, ituturo natin sa kanya. And then, kung pastor, 3 months na unawaan niya, present natin 3 months. Actually, yun lang naman ay ng church yun. May 6 months, actually, may 1 month, may 3 months, may 6 months. So, ipipresent natin. Bago ko siya i-present, ulitin ko sa church, sa congregation, may present ko muna sa officers. Okay? At kayo muna ang sige pa, tatanungin niyo kasi Tatanungin muna namin, pastor ko. Oh. Pero hindi siya ma-pressure, yung hindi siya yung tanong lang ba na parang follow up na lang. Natutunan mo ba? Okay? Ayaw po. So, ayun ang gagawin natin. So anyways, meron pa ba? Brother Benji, baka meron kang tanong. Naunawaan mo naman. So ikaw, mag-start ka lang ganyan doon, dyan sa Kuwait. So ituturo ko rin kasi sa inyo, pati nga yung ituturo ko sa inyo Pati yung mag-partake ng Lord's Table, saka mag-baptism. Babalik yung Wednesday niya. Oo. Okay? So, hindi, okay? So, any question? Kung wala na, ay tayong lahat ay tumayo. At nang sunod natin? Pagkita yung program at saka pakiayos to, baka masunog tayo. Naglilityon sa likod. Baka mamaya song leader, malityon mamaya. Okay? Okay, so, umawit tayo ng isang closing hymn. Tawagin ko yung ating song leader, that's closing prayer. Closing prayer, closing prayer. Tawagin si Brother Benji, closing prayer. Saka closing for, wala ba? Wala lang. Hindi. Okay. So please open your hymnals, hymn number 65. Let's sing hymn number 3. Hymn number 3 na. So, hymn number 65, stanza number 3 and chorus. Kanina, Love Lifted Me.
ngayon at Calvary. Now, dapat since, di ba, as believers, we need to give to Jesus everything. Kaya tayo may church covenant. Yung church covenant idea is we dedicate our lives to the Lord and to one another. So, let's sing the third stanza of At Calvary. Hymn number 65. Now I've given to Jesus everything. Now I gladly own him as my king. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. True freedom and true liberty is not in what we want, but what the Lord says we need to do. Yan yung totoong freedom. Kaya kung mahigpit sa inyong church covenant, hindi po yan dapat mahigpit kasi kay Jesus na po tayo. Sige po, let's go to our closing prayer. Let's call Brother Benji Kabatik to close us in prayer. And for the breakfast po, yung prayer for the food. Sige po, tayo po ay yumuko, kumikit at manalangin. O dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po muli sa katapos namin pong Church Covenant. At maraming salamat na po Panginoon sa pribileyo na kami po ay makapag-aral. At dalayan po namin na malayan niyo po ang mga program po sa buong hapon na ito. At dalayan po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po mga pagkain na aming pong pagsasalusaluan at maging kalakasan po sa amin sa buong maghapon po, Panginoon. Muli po, patawad po, Panginoon, sa lahat po ng aming nagagawang pagkakasala namin po sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. You are dismissed. Yung sa program.